Good evening everyone! Welcome me back to Dubai! So for tonight's video, share ko lang po sa inyo yung experience ko po sa aking base experience ko sa border to border exit going to Oman. So itong video na i-share ko sa inyo is para ito po sa mga lalabas po going to Oman at para po sa mga galing cancellation of contract katulad ko galing sa pag-resign at saka para po sa mga natapos na po yung kontrata na dapat po mag-exit para mag-apply ng visit visa. Ito po ang i-share ko sa inyo is based po sa experience ko po. Okay? So, ano bang dapat ninyong i-prepare pag mag-border to border? First, kailangan nyo po i-prepare passport ninyo, visa to Oman, bus ticket, cancellation paper. Huwag nyo po yung kalimutan yung apat na yun. And 40 dirham fee para sa border fee. So, 40 dirham para sa border fee. Sa ticket nyo po, binibigay sa inyo ng agent yung meron po nakalagay doon oras, kung anong oras kayo dapat pupunta sa location kung saan yung bus. Kasi andon din yung office kung saan kayo babayad ng border fee. Hindi natin alam kung ilan po or gaano kadami po yung exit on that day. So, dapat po mag-early kayong pumunta doon. So, kung ang biyahe, sa tulad namin, ang biyahe ko ay 7 AM. So, dapat 6 AM. Andoon na ako. So, doon sa office, bigay nyo lang yung apat na documents ninyo. And, i-prepare nyo lang yung bayad para sa border fee. After nyo magbayad, bibigyan po kayo ng receipt voucher. Pagtapos nyo po magbayad, punta na kayo doon sa may bus at hintayin nyo yung oras na papasukin na yung mga babiyahe. So, bigyan nyo lang yung ticket nyo. Kasi i-check niya yun at i-scan niya yung ticket ninyo. Then, sakay na kayo ng bus. Bali yung oras ng pagbiyahe papuntang Hatta border is it takes siguro siya ng 1 hour or 2 hours. And pagdating nyo po sa Hatta, huwag po kayo mag-take ng video doon pagpasok nyo sa Hatta border. Pagdating nyo sa Hatta, 3 beses po kayong bababa. First nyo pong babaan yung exit. Sa exit office. Doon sa exit office, dapat prepare nyo po yung visa nyo to Oman. Yung cancellation nyo po. And passport. At saka, tatanggalin po kayo ng personnel na nandun sa front desk kung dala nyo pa yung Emirates ID nyo. So, dapat ibigay nyo din yung Emirates ID nyo. Yung Emirates ID nyo po, hindi na po nila yon ibabalik. Tulad ko po, pagbigay ko ng Emirates ID ko, akala ko ibabalik niya. Ayun pala, sabi niya, kailangan na po siyang isurrender. So, kukunin nila po yung Emirates ID ninyo. And make it sure na check mo din po yung date sa passport niyo, yung date ng exit. Katulad din namin, yung date po ng exit na nilagay is October. Bale, yung exit po ko po is December 4. Ang tinatak niya po is October po na date. So, check nyo po yun kung tama ba bago kayo bumalik sa bus. So, babalik po kayo sa bus para papunta na naman kayo ng entry to Oman. So, pagbalik nyo po sa bus, pagtapos nyo po na napatatak ng exit sa passport nyo po, huwag nyo pong hintayin na makapasok kayo sa entry na gate. Kasi pagdating nyo po sa entry, wala na pong signal doon. So, dapat nyo pong isend agad yung exit stamp ninyo sa agent para ma-process na po yung visa nyo. Pagdating sa entry, ibang office na po yun. Mga 2 or 3 minutes yung biyahe ng bus. Pagdating nyo sa entry office, hingin niya po yung passport ninyo. At also yung visa, Oman visa. So, i-check niya po yun. Ang iba din na sa front desk ay may itatanong sa inyo. And sagutin niya lang po yun ng tama. And pag tinataka na po niya ng entry, yung passport ninyo,
check nyo din po yung date kung tama ba. Pagkatapos ng pagtatak ng entry, balik naman kayo sa bus, mga 2 to 3 minutes biyahe, papunta naman sa luggage checking. So, mag-scan po doon sa mga bag. Bag lang po yung dalhin nyo, wag nyo na po yung dalhin pagkain, mga baon ninyo. Yung bag lang po, yung lang pong dalhin ninyo para sa scan. So, checking ng mga bag. After that, sa checking ng bag, balik ulit tayo sa bus. Pagbalik nyo sa bus, biyahe na po papunta kung saan kayo i-drop ng bus driver. Bale, yung bus driver, alam niya po kung saan kayo i-drop. Alam niyo po yung proseso ng biyahe. So, huwag kayong mag-alala. At doon sa area kung saan kayo i-drop, same lang din, para siyang visa office. So, doon kayo, i-drop kayo niya doon. Merong naghihintay sa inyo na isang tao. I-check niya po yung pangalan kung andun po kayo, tapos tatawagan niyo yung accommodation na andun na kayo, at may sasakyan darating para ihatid kayo kung saan yung location ng accommodation ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi meron pong accommodation, meron po kayong matitirahan kahit isang araw lang siya. Lagay natin, sabi ng agent nyo, in one day, pag-exit nyo, pag masend nyo yung exit stamp nyo, on that day din, aalis na kayo. Kahit aalis kayo on that day, ihatid pa rin po kayo sa accommodation. Bakit? Kasi may possibility na hindi lalabas yung result ng visa ninyo. So, bali, gabi pa kayo maka-uwi, balik sa UAE, or pagkanabukasan na po. Kaya, always kayong mag-prepare, magdala ng kahit damit na isang araw, ay isang gabihan na damit. Or, para sa, katulad ko po, sabi ng asawa ko, mag-prepare po ako ng damit pang 3 araw. Sa situation ko, dumating po ako doon ng December 4. Nakauwi po ako ng December 5. Gabi ng December 5. Sa akin din, yung visa ko po kasi is Sharjah visa. Bali kung doon kasi sa Hatta border, sabi nung na-assign doon is strict po sila. Kung yung visa nyo po is Sharjah visa, dapat po bababa kayo ng Sharjah bus station. Doon po kayo ibaba. Di po pwedeng Sharjah visa kayo, tapos bababa kayo ng Dubai. So kung Dubai visa naman kayo, at bababa kayo ng Sharjah, okay lang. Pero kung Sharjah visa kayo, Sharjah lang po talaga kayo bababa. Hindi kayo pwedeng bumaba sa Dubai. Kung na-receive na po nyo yung visa ninyo, meron pong office doon sa accommodation. Puntahan nyo po yun and i-send nyo po sa WhatsApp nila yung visa nyo, at sila na po yung bahala mag-print. So, wag na po kayo mag-alala kung paano i-print yung visa ninyo kasi may printer po sila doon. Sila na po bahala mag-print, sila na po bahala mag-process. Then sila na po bahala kung pababiyahe na kayo, bibigyan po kayo ng mga 30 minutes na prepare para sa oras ng biyahe. Kasi hatid po kayo kung saan din yung location ng bus na babiyahe papalik UAE. So yun pa din po yung process pagdating nyo sa Hatta border. Ganun pa din po. Prepare nyo po yung visa ninyo, passport, bigyan nyo po doon front desk ng exit, then stamp nyo po yun na i-exit na kayo ng Oman. After that, babalik naman kayo sa bus, mapunta naman kayo sa entry. Bigyan naman po yung passport ninyo at saka visa niyo pa Dubai or Sharjah or ano yung latest visa niyo, tapos stamp nila yung inyong passport ng entry. Then, for the next naman na babaan, yun na lang po, checking for luggage. So, check naman po yung mga bag nyo. Then, sasakay naman kayo ulit. Then, welcome back to UAE na. So, hello guys. So, natataka na ako ang passport o UAE exit and entry for Oman. Hi, hello guys! Alam mo kayo? Ayun, sarado yung pharmacy. Balik na lang kami sa accommodation. Good evening, everyone. So, akong biyahe kay na-change yung 6:30, delete 10:30. Okay, so 7:40 na. Wala pa kaya po yung bus. Maybe mga alas 2 may maabot sa
Sharjah. So, 8:07 na. Bale, pabot minute mga alauna.